Hello guys, welcome again to Earn Money at Home Worldwide. And right now we will have another video presentation, and this is part of Trading Tips 101. So we will discuss about Bitcoin and its technical analysis for today. So kung titingnan natin guys, ang Bitcoin ngayon ay naka-sideways na from March 11 until now. So March, April, May, June. So 91 days na siyang naka-sideways. And if you will go to our technical analysis based on historical data and facts kung anong nangyari noon sa Bitcoin, after halving, nagkakaroon muna siya ng sideways bago siya nagpa-pump. Pero ngayon, we will have another type of technical analysis na papakita natin sa inyo. So titignan natin yung isa sa mga magaganda, yung volatility ng ating Bitcoin at kung paano ito nakakaapekto kapag tayo ay nagte-technical analysis. So first of all, update tayo sa Bitcoin ngayon, yung technical analysis niya, kung ano na nangyayari sa Bitcoin. As you can see, gaya ng nasabi ko, kung titignan natin to, yan, this is already 90 days actually guys, no? So from here up to now, okay? 13 bars, 91 days, okay? So after yan ng halving natin nitong April 20. So after ng halving, naka-sideways ang ating Bitcoin. And if we will go to our chart ng halving, as you can see here, nung nag-halving din nung May 11, 2020, okay, medyo matagal din na nag-sideways ang Bitcoin, okay, from here to here, sabihin natin itong red. Actually, 63 days lang pala noon, okay? Pero umangat siya ng from 8 to 12,000, then bagsak uli ng 20%. And then check natin yung isa pang halving noon. So from here, hindi lang, pababa siya kung tutuusin. So bumaba siya, almost 91 days din ang inabot bago siya pumalo pataas. Tong mga green na to, medyo maliliit pa rin yung angat niya. Okay, and other halving, ito, yung first halving natin. From here, nag-sideways siya. Ito, medyo maikli lang, yung first halving. So, around 42 days o 50 days. 42, okay? So, around 42 days. Now, meron tayo ngayong isang titignan to give a technical analysis. So, anuhin natin to, tatanggalin natin tong halving indicator na to. And doon tayo sa mga previous natin muna, no, na mga technical analysis. As you can see, as long na lumilitaw yung order block, no? Actually, yung order block na to, medyo minodified na natin. So, meron tayong Asahi order block, which is based yan sa order block ni Nepusam. Okay? Yan, yung Asahi order block natin. Ang makikita natin kasi dyan, once na lumilitaw yung bullish OB na yan, at hindi siya nababasag, malaki yung chance na tayo ay umangat. Especially kung ikaw ay nasa 1 day, 4 hours, higher time frame. As you can see here, tingnan mo to, hindi niya mabasag tong order block na to. Tinalbugan lang niya and then pump ang ating Bitcoin since 2020. So nasa week time frame tayo. Now, lumitaw na naman recently nung May 20 itong bullish order block natin. So we are still personally nasa bullish pa rin ang ating bias kay Bitcoin. Ang kakaiba lang, hindi naman kakaiba kundi ang scenario lang natin ngayon, naka-sideways tayo at hindi niya babasag itong 73 na to. Okay, 73,000
na price. Okay. Pero kung makikita nyo, naglalaro lang dyan yung presyo, taas baba lang yan. So we are waiting and there is a big possibility now na ito na nga yung mangyayari. Bakit? So whenever na merong low volatility sa Bitcoin, okay, nagkakaroon siya ng pump or dump. Pagka naman high, kabaligtaran naman niya. So we will use the historical volatility indicator which you can find, no? I-search nyo lang yan, historical volatility strategy ni H. Potter. Pwede rin namang historical volatility na default. Halos same lang yan. Okay. Ang ano lang, wala siyang linya na ginagamit. Pero dito, tatanggalin natin to. Ang binago ko lang dito yung line natin sa pinakababa. Okay. Now, titingnan natin. Kailan ba unang nagkaroon ng low volatility ang punta tayo sa month. Actually, sa month, mas maganda to if I'm not mistaken. Ano, no? Week. Okay. So, sa week, no? Mamaya tayo magkakaroon ano. So, once na halimbawa ito, nagkaroon ng low volatility, nag-sideways dito. Una muna, ito eh. From here, peak siya, bagsak. Low volatility yan. Ngayon, yung linya na to, ito yung pinaka-historical low volatility ng Bitcoin na madalas inuuntugan niya sa baba. Parang support and resistance. Okay? So, tingnan natin papakita ko lang sa inyo. So, dito, ito yan, nagkaroon ng low volatility. So, nag-sideways tayo. Yan, kung makikita niyo yung sideways na yan, tsaka nag-pump. Okay? At least, klaro tayo. Nag-sideways tayo. Okay, yan. So, around hanggang sa low volatility na yan. Okay, sideways tayo, then pump. So, ano ang pinump niya? So, from here, pump siya dito, then stop. 2,700%. Okay? Retrace, then nag-11,000. Yun na yung pinaka-high. Okay. Now, tingnan natin uli. Low volatility, ito, bumagsak yung volatility niya. Kung makikita niya dito, ito, pero hindi ito yung pinaka-low. Sideways, pagka nag-sideways, nagkakaroon tayo ng low volatility. Ayan. Then, makikita nyo to sideways siya. Itong area na to, right? So, nag-sideways na naman siya. Pagkatapos ng sideways, angat na naman. So, every time na nagkakaroon ng low volatility, bumabagsak, mababa, no? Yung volume ng mga nagte-trade, biglang magkakaroon ng pump. Okay, so tingnan natin. Ito, makikita niyo yan, masyadong mataas, no? Yung matagal, yung low volatility, wala tayong gaanong nakitang pump. Pero nung nagkaroon siya dito ng volatility na nasapol niya yung isa sa pinakamababa, mapapansin nyo, from 700 or let's say 700, 800 ang Bitcoin, okay? From 800, palo ang Bitcoin ng 17K. Yung una niyang all-time high. Yung isa sa mga all-time high niya. So, ganun siya, no? Once na nagkakaroon ng low volatility. Bakit natin nakukwento yan? So, katulad nito, low volatility to, yan, obvious na low volatility. Binaba ko, in-adjust ko lang sa 35 yung isang level. Dahil dyan siya madalas umuntog. So, ito yan, sa price action, titingnan mo, sideways na naman. Pagka sideways, from 10,000, palo ang Bitcoin ng 57,000. Kita nyo yung low volatility, yung volatility, once na nagkakaroon ng low volatility. Now, tingnan nyo kung nasaan ang Bitcoin ngayon. So, we are in a low volatility. Napakatagal na. After reaching, actually, ito yun, kahit nag-all-time high yan, after ng all-time high, sideways na naman tayo. Pero yun nga, meron tayong order block na bullish na nakikita.
Pero every time na nagkakaroon ng low volatility, we are expecting a pump. We are expecting a pump dyan sa low volatility na to. So, right now, inaantay na lang natin na bumulusok ulit pataas si Bitcoin. Okay? In other technical analysis, makikita naman natin yan. Kung familiar kayo doon sa RSI, silipin lang natin, no? Sa RSI, punta tayo sa RSI na to. Check ko lang. Okay, sa D, wala tayong gaano nakikita. Okay, wala pa tayong gaano malinaw sa RSI na nakikita. Pero yun lang, sa volatility. Sa stochastic naman, makikita rin natin na iniintay lang natin ma-break ulit tong area na to. At kung makikita nyo, dahil may news ngayon, bagsak ang dollar, siya namang angat ni Bitcoin. Okay? So, balikan natin. So, low volatility, once na nakakakita ka ng low volatility, we are expecting a pump. One, kita nyo to, low volatility, angat si Bitcoin. Okay, low volatility, angat si Bitcoin. Ayan, ito. From here, angat si Bitcoin. Low volatility here. Okay, low volatility here, angat si Bitcoin. Low volatility here, angat si Bitcoin. Ngayon, kung babaliktarin mo naman, pagka masyado ng mataas tulad nito, bagsak. Masyado ng mataas yung volatility, high volatility, bagsak. Pero yan, pagka meron siyang parang support and resistance din na nilalaro. Yan. Yan. And yan. Pero ang pinaka-base natin yung 35. Now, meron pa akong isang papakita sa inyo kung ano yung nangyayari. So, we will use a FIB on this scenario para makita natin kung ano nga yung, kung talaga nga bang pataas si Bitcoin. But, we will use a month, okay? Isang month na alam natin parabolic si Bitcoin pataas, lalo na ngayon nag-ETF pa. Okay. Ang gagawin lang natin using this FIB is we will look for a retracement. After retracement, saan siya tumataas? So first of all, I just want to show you my FIB. Okay. So ito yung FIB natin na ginagamit. Kung papansin niyo, settings niyan, ihinto nyo lang yung video. We have 0, 0.382, 1, 2.36, 0.78, and 1.618. Yan lang. So, yung retracement na to from the top at yung retracement, sinukat natin. Okay? Pag sukat natin ng retracement, mapapansin nyo, saan sa pole? Sa pole, yung ating target na 2.336, then baba na naman si Bitcoin. Okay? Retrace na naman siya. Panibagong retrace siya. Now, kung titignan natin ulit, so ano yung pinaka-significant, no? Significant, ibig sabihin malaki yung ni-retrace. Itong area na to. Okay, so gawin natin, lagyan natin ng box to. Okay, yan. Okay, so itong area na to, yung susunod natin na malaki yung retracement. Ito. So, gagamitin natin ulit yan from here to here. Tignan nyo. Sa pool ba yung 2.36? Yes, sa pool na naman. Then, another retracement. And mapapansin nyo, nagre-retrace siya normally sa 1.68. 1.618. Okay, 618 siya nagre-retrace. Now, ano yung another significant retracement? Ito. So, kung titignan nyo yan, wala pa tayo sa wala pa tayo dito sa taas na to. Okay, yung 163. Okay, wala pa tayo. Pero ibig sabihin yan, we are still in a bullish and yung 1.68 na yan, kadalasan, tingnan nyo dito, 1.68, untog muna, baba ng kaunti, angat. Di ba? Ngayon dito, 1.68, merong isang red candle. And then here, 1.68, baba muna. Ito, malaki yung binaba, angat. Ngayon, kung gagamitin mo pa rin yung FIB na to, kahit ito lang ang sukatin mo,
sasakto pa rin yung ni-retrace niya dito, eksakto naman siya sa green. So, pwede mo naman siyang gamitin dito sa yung fib na to. Okay? So, possible din ang 386 kung gagamitin mo yung kung susukatin mo yung retracement na to, and then kung makikita mo, doon sa 1 natin, doon siya madalas nagkakaroon ng red. Parang dito, red candle yung 1. Dito, pagdating dito sa area na to, wala gaano. Okay, pero bago mag-1 sa 0.78 naman. So using this fib, nakikita natin yung scenario na parabolic natin ng Bitcoin. Okay? So, technically speaking, pataas pa rin tayo sa Bitcoin. Ito yung sinasabing ito na nga ba yung bull run? Yes. Technically, once na nakita na nating nag-pump yan sa above 73, pumalo na tayo ng 80, and this is the confirmation na tama yung ating technical analysis na bull run na. Except kung magbabago ang historical facts and data na kung saan hindi niya kayang basagin 'to, ibabagsak na lang siya. Bababa na lang siya. Well, medyo malabo 'yun based sa history. So we are looking for the facts and historical data ng Bitcoin. Although lagi natin sinasabi, hindi hindi laging basehan yung history ng Bitcoin. Although then, ito naman, once after na naging ETF, no, and exchange traded fund ang Bitcoin na parang gold, nakita natin na malaki yung opportunity na ni Bitcoin ngayon. Para na rin siyang gold. So yun lang guys, yung ating pinaka-update sa Bitcoin. And for those who are asking about doon sa ating EA, yes, meron tayong EA. Don't forget, mag-join kayo dito sa ating Asasi group. Kapopost lang natin ng mga tips. Ayan, may mga tips tayo about SMC, mga cheat sheet. Okay, meron tayong cheat sheet, meron tayong ABC Trading Strategy Part 1, 2, 3 ni Faiz. Inilagay natin yan dyan. Kapopost lang din natin. So we have a free education here. At syempre, andyan yung mga broker natin na tumutulong sa atin sa ating trading journey. Now, about sa ating EA bot, yes, meron ng kumita ng 400, 300, 91, 330 sa ating EA bot. Ang ating drawdown, if I'm not mistaken, around 20 ang pinakamababang narating niya. Okay, pero pinakamataas na narating niya. But the good thing is, ang bot naman natin is nagtitipi, bumababa ang drawdown, and ang pinaka-senaryo is we are still in a profit. Profit pa rin tayo. Now, sa Fib Scalper natin, I suggest, dahil mura ang minimum natin dito, I hope you try it. So, may kumita na dyan ng 20%, 5%, 2%. Itong 20% na to, aggressive kasi yung setting niyan. Very aggressive. Kaya kumita na yan ng $31 to. Kumita na siya ng $31. Pero meron tayong mga iba-ibang klase, no, ng income, okay, dito sa ating Fib Scalper. Okay, so I hope guys naging okay kayo, happy kayo dito sa ating presentation. By the way, if you are interested dito sa ating EA bot, PM lang kayo sa akin. So passive income to, since hindi naman lahat kaya mag-trade everyday. Yan yun. So don't forget also our crypto. Bybit lang tayo o sa ating pagdating sa crypto exchange, ang primarily crypto exchange natin. And of course, if you have any question, pwede naman kayo magtanong, PM lang kayo so comment lang kayo, no? Sa PM normally nasasagot natin yung mga inquiry about mentorship, and don't forget to join in Asasi Crypto Forex community. Ito yung pinaka-community natin. So subscribe din kayo dito sa ating YouTube channel. And I hope may natutunan kayo dito sa technical analysis, and using this fib na naituro ko sa inyo, napakaganda ng fib na to. Napakasimple lang, para lang makita natin yung galaw after retracement kung saan siya pupunta. So this is the update of Bitcoin, and another update for today. And I hope makapag-start na rin tayo uli ng ating weekly free mentorship na lagi nating ginagawa about Forex naman. So thank you again for watching here in Earn Money at Home Worldwide.
and see you in my next video. Don't forget to subscribe.